Hey guys, for today's video ay magto-throwback video lang tayo muna before natin i-insert yung celebration ng birthday ni Kev. So, nakita ko kasi ito sa aking gallery at for the memory na lang at para makita nila pag mag-look back sila sa aking YouTube channel is makita nila kung ano itsura nila when they are young. So, I think this video is 7 years ago, if I'm not mistaken. So, I think this one is yung nag-uumpisa pa lang ako pag-vlog, pag-upload ng aking YouTube channel. So, more on content ko kasi before is uh, for life, yung reality of life namin mag-iina, kung ano lang ang pinagagawa namin. So it's nice to see and look back the video when they're young, kasi nakakamiss naman talaga yung yung time na maliliit pa sila, kasi naniniwala talaga ako sa kasabihan na mai-enjoy mo yung pagiging motherhood mo when your kids is still young, like nasa sa stage pa na hindi sila mawalay sa tabi mo. So ganyan ang eksena namin pala guys noon. At dahil nga mahilig kaming mag makeup, kaya yan, itong si Bunso ay natuto na rin at gumagaya sa amin. So, but anyway, doon talaga ang life. Diba? Hindi natin parang kailan lang, ang bilis ng panahon at malalaki na sila. So, ngayon malalaki na sila, iba na yung aming sitwasyon. So, kaya parang ito yung aking big shocking or nagko-cause ng anxiety kung ano, kasi may mga kanya-kanya na silang mundo at may mga ugali na sila na pinapakita na mahirap na kontrolin. As a mom, I try my best na ituruan sila ng magandang asal, may takot sa Diyos, mapagmahal at maging masunurin na bata, masipag. But the reality is, nung maliliit pa sila guys, wala akong problema, kasi kahit maliliit pa sila, kaya kong i-handle kahit pagsabayin ko lahat, pag-aalaga sa kanila, paghahanap buhay at pag-aalaga, paglilinis ng bahay, basta. Kasi nga, 'di ba, strong, independent woman tayo. So, kailangan kong tumayo at itaguyod sila. So, kayang-kaya ko pang dalhin na ganun ang sit up, ganun ang sitwasyon namin. So, pero ngayon na lumaki na, iba na ang sitwasyon, iba na pala talaga ang mga bata ngayon. So, kahit anong turo mo ng magandang asal, anong turo mo ng mga pag-uugali, talagang lilihis talaga ng landas mga guys. So, kaya yan ang problema kasagaran. I think I'm not the only one na naka-experience ng ganitong sitwasyon bilang nanay, kasi kadalasan sa mga bata ngayon is kakaiba na talaga sila. Kaya talagang mas maganda talaga i-enjoy natin yung ating pagiging motherhood while they are young, kasi mamimiss natin yung pagiging nanay
na ilagay nyo lang sa isang tabi or isang salita lang or ano, susunod na sila agad. Pero sa sitwasyon na yun guys, iba na talaga. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, hindi na sila sumusunod. Kahit anong saway mo, andyan yung laging nag-aaway, andyan yung hindi na mautusan, andyan yung, oh my god. So ewan ko kung ganun, ako lang bang nakaka-experience ng ganito. At nakadagdag stress pa is yung gusto mo sana na mabawasan kahit papano yung trabaho mo kasi makakatulong na sila sa'yo. Oh my god, baliktad na, parang ginawa na nilang katulong. Parang feeling ko hindi nila na-appreciate yung hirap, yung pagod, hirap at pagtitiis at pagtsatsaga ko sa pag-aalaga sa kanila. Parang hindi nila na-appreciate o sadyang ganun lang talaga, and that makes cause for me na ganito, nagka-anxiety. So ang hirap mag-adjust pala, ang hirap maging nanay. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala biro ang magiging nanay. Hindi pala biro yung tatayo ka sa sarili mong paa. Hindi pala biro yung ikaw lang ang andyan para sa kanila. Pero ganun pa man, laban lang tayo, ganun talaga ang buhay. But actually, hindi naman, although hindi naman ako nag-iisa kasi nandyan naman si Hanan, pero iba kasi pag yung actual na nandyan siya sa tabi ko kasi natutulungan niya ako magdisiplina sa mga bata. Kasi iba na yung ano nila, hindi na sila nakikinig. So ngayon ko lang naisip, ngayon nagsisingit sa akin na ang hirap pala magiging nanay. Masarap maging nanay pag maliit pa yung mga anak mo, pero pagdating na lumaki na sila tuloy, parang baliktad. Kasi noon maliit pa sila, tinutulungan nila ako kahit magtinda ako sa labas, kahit magluto-luto ako, kahit paano tumutulong sila, hindi sila pasaway. Ang most nakaka-drain sa utak ko is yung palagi nilang pagpapasaway. Kaya nakaka-drain, nakakapagod, basta parang nanghihina ako pag nakikita ko na ganun ang mga pag-uugali nila. So kaya that's the reason na palagi akong nagkakasakit, palagi akong kaya kailangan kong labanan itong aking mental health para hindi ako palaging nagkakasakit at yung anxiety. So anyway guys, ito yung celebration ng birthday ni Kev. So naghanda lang kami ng maliit ng konti kasi nga may mga bisita siya, mga kaklase siyang pumunta dito sa bahay. Actually, masama ang pakiramdam ko niyan guys, kasi tinamaan din ako ng trangkaso, yung influenza. Ilang linggo ko rin daladala yung aking ubo na hindi ko talaga matiis at hindi matanggal kahit anong inom ng gamot. So hindi sana talaga nga ako maghahanda or anything, pero nagpush sa akin si Hanana mag-celebrate kahit konti, kahit bilhan lang daw ng cake or basta at least mayroon. So buti na lang na may Hanhan ako na lagi nandyan palagi sa amin. So ayan, so he is 13-year-old na,
malaking bulas, pero ayan na nga din, lumalaki na rin yung sungay. Kaya mahirap mo nang kontrolin din yung mga attitude nila. May mga attitude na pinapakita, Diyos ko dahil. At ang pinakamahirap sa lahat, yung hindi mo sila mautusan, Diyos ko po. Ang hirap. Hindi mo sila mautusan kasi lagi na lang hawak ang cellphone. Parang buhay nila nakaano na lang sa cellphone. Kaya minsan naisip ko, tanggalin ko na lang yung tanggalan ko sila ng wifi. Kaso ang problema, pag pinatay ko naman yung wifi ko dito sa loob ng kwarto ko, maapektuhan rin yung aking business. Kaya nakakaloka. Talagang hirap mag-adjust. Ang hirap, ang napaka-stress. Sobra. Yung ikaw ang mag-uutos ka ng something, pero ikaw rin ang gagawa dahil hindi rin nila gagawin. Kaya super hirap, napakahirap guys. Kaya kailangan kong labanan tong aking nararamdaman, lalo na yung mental health is more important. Kaya lagi sinasabi sa akin ni Hanha na huwag mong stressin yung sarili, Actually guys, napaisip ako na kung ganito lang palagi yung mga anak ko, since malalaki naman na sila. So ang bunso ko is 13 year old. So naisipan namin na maybe it's time na siguro na pwede na akong mag-travel, mag-stay sa Canada if ever. Pero ang hirap kasi guys, lalo na pag yung never ka nawalay sa mga anak mo. Kaya ang hirap din, kahit matitigas ang mga ulo nila. Syempre nanay tayo at ako lang yung nanay na hindi ko kayang iwanan yung mga anak ko. Kaya nga pinaglaban ko yung mga bata. Hindi ako guys, ibang nanay na parang nakatai lang, halaiwan, walang problema. So although malaki naman na si Apple is magti-20 na. So yung kasunod is 15 na. Tapos yung bunso is 13, kaya konting tiis na lang. Yun kasi ang iniisip namin, at ito ang reason na parang ayaw kong umalis, kasi gusto ko rin na masapaybayan ko nga sila hanggang paglaki nila guys. Pero kung ganito lang din naman na inuubos nila yung aking pasensya at sinisira nila yung aking mental health, kaya minsan yun ang naiisip ko. Pero ganun talaga tayo, ganun talaga ako. Hindi ko alam kung paano ko to harapin, pero kakayanin ko alang-alang sa kanila. So kailangan kong laban lang. Total nandito na to. Lang talaga yung nakaka-stress sa akin tong dalawang lalaki. Ang hirap pala magpalaki ng lalaki, Diyos ko po. Sakit sa ulo. Pero mas mahirap din yata yung babae. Ewan ko. Pero anyway, ayan, nagkainan na nga sila. So nagluto lang ako ng pansit at saka spaghetti, and then nag-crispy pata ako kasi may na-expect ako na bisita na aakyat para makipagtsikahan at mag-chat daw ng red wine. Kaso hindi naman sila umakyat lang sila nakikain, pero hindi naman sila kasi, pero ako pagod na rin ako, wala din ako sa mood na makipagano sa kanila, kasi akalain mo naman na nasa mga pakiramdam ko. So at least na-enjoy nila yung kanilang
na-enjoy nila yung birthday kahit sila lang, pero may mga kaklase pa siyang sumunod sa kanila dahil na late nga. Alam mo naman, Filipino time, always late. So in fairness, yung aking crispy pata guys, sobrang sarap at napakalambot at crispy. Malambot siya at crispy kasi niluto ko muna siya, minarinade, at saka nilagay ko muna siya sa freezer ko muna bago ko siya i-plate sa oven. So napakalaking tulong yung aking oven kasi hindi na hassle sa pagluluto. Hindi na ako parang pagod pa para magluto ng kasi pwede mo na saksak mo na lang din, magantay ka na lang ng ilang oras din tapos. So wala ka pang tilamsik na mantika, kaya it's nice to have that too. Although yun ang ni Hanong kasi sabi ko nga sa kanya gusto kong bumili ng ganun, kaya ayun, syempre ang bait-bait ng aking hinahan. Lahat ng plano at gusto ko ay hala, sige, supportive lang. But anyway, maraming nagtanong sa amin, may nag-message sa amin kung kumusta nga pala kami pa ba, ano ba ni-expect? Wala nang hiwalayan to, oy. So masaya kami, happy kami without around social media muna. Pero I'm trying my best na guys, kailangan kong kumita din ng extra kita sa aking mga social media. So kailangan ko munang i-maximize yung aking time para kakayanin ko ba. Kaya lang parang napapagod na rin naman ako, oh my god. Pero kailangan natin na subukan natin na nakakapagod din kasi parang feel ko na burn out ako sa social media guys, lalo na sa daming drama, mga toxic na mga people. Kaya I rather to stay away kung ganyan lang din naman ang may encounter mo. So far, kung ang tatanungin is our relationship, yes, we are strong and happy. Kaya ang pinaka the best naman kasi sa yung magiging private yung life mo minsan, kasi pag the more na open ka sa life mo in social media, parang the more na people is parang feeling nila na may rights na sila sa lahat ng na kailangang mag-update ka palagi. So I don't owe anything to other people. Sure. Kaya mas maigi yung ganito. So kung gusto ko mag-upload ako. Kung ayaw ko yung Pero of course, na-appreciate ko naman din yung mga nagsusupport sa amin. Since nag-start kami dito sa YouTube journey namin, na-appreciate ko yung mga tao na sumusuporta at gusto rin malaman kung mga true people na nagsusupport, na gustong malaman din kung anong update na sa life namin. Kasi hindi nga kami usually kasi nagla-live streaming ako, pero ang hirap mo i-maximize yung time kasi wala na ako time, oy. Ang hirap isiksik pa yung
pag ano natin sa social media. Pero minsan ginaganahan ako, minsan naman hindi. Pero the more upload lang muna ako sa mga shorts video kahit papano para hindi rin mawala yung aking monetization guys. At I'm trying my best siguro. Kailangan ko munang ayusin yung aking myself, yung ano ko yung mental health ko na kailangan ready na ako pagbalik ko sa social media kasi sa panahon ngayon guys, mental health is more important than anything. So kaya yun muna ang naano ko kung paano ko labanan yung aking anxiety, kasi ito talaga yung iniinda ko, yung anxiety, depression and everything, lahat na. Hindi ko to ginusto pero ewan ko ba kung bakit mayroon akong ganito. So kailangan kong ayusin to. Sana lang okay na ako, yung strong na ako, kasi mahirap yung may dinadala ka tapos makaka-encounter ka na naman sa social media sa daming mga kadramahan sa buhay, ang daming mga piniste dyan sa tabi-tabi. Kaya ayusin ko muna yung aking sarili, pagbalik ko maganda na ako, char. Yan lang. So ayan lang guys, ang hirap diba, ang hirap i-explain yung pinagdadaanan, pero laban lang tayo mga guys. Hinga hanggat may ihihinga pa. Kaya ganun talaga. Continue lang sa life. Always healthy. Focus lang tayo sa health, na magiging okay yung health natin. Yun ang pinaka-importante. At saka na lang yung isang tabi na lang yung iba. Basta yun lang muna ang i-focus. Kasi mahirap na magkasakit. Ayoko na magkasakit. Kasi parang 2 years na iniinda ko tong sakit na to. Sa dami namin problema na pinagdaanan sa buhay. Hindi ko na maisa-isa guys. Yes, normal sa tao yung may pinagdadaanan ka, may isusubukin ka ng trials para maging matatag kayong dalawa. Paano nyo harapin yung mga problema? Basta hawak kamay, magmahalan kayo, yan. Hindi madadaig hindi mananaig yung problema. Prayers lang, kapit kamay at harapin yung mga pagsubok, ganon. Pero so far makaka-recover din kami, maaayos din namin lahat ng paunti-unti, kasi hindi madali yung mga pinagdadaanan namin, yung malayo sa isa't isa, financially, emotionally, and physically draining, char. Kaya ganon ang life.